So ganito na sila kadami yung ating mga manok, no, dito sa range area. Ganyan. Kasi pinakawalan ko na yung iba para yung pagpakain ay isahan na lang. At saka yung pag-usapan natin ngayon is gaano ka-importante ang pagpili ng lokasyon sa gawin po natin na negosyong manukan. Nakikita ko na sa iba na nagva-vlog at nakalimutan ko na kung sino yung nag-vlog about din sa mga manok. Nagbenta siya ng per kilo at tinatanong ko kung magkano yung per kilo sa kanilang lugar. Sabi niya 160, may 170. So napaka mura po ang gano'n na per kilo na 160, 170 lang. Alalahanin nyo po ngayon na napakamahal ng feeds. Feeds pa lang sa season nasa 43 na. Yung sa pellets na pinapakain ko tulad ng ganyan, nasa 40, 36 yung minimix ko iba na per kilo. At kung hintayin natin ang 1 kilo sa ating native chicken, nasa 3 to 4 months po yan. Tapos ibenta lang natin ng 160, 170. Kahit hindi na natin siya i-compute ay luging-lugi po talaga siya sa gano'n na per kilo. Ang sa akin dito kasi 250 to 250, but paminsan-minsan lang yung 250. Yun po itong mga reject ng ating mga manok. Pero mas malaki ang kikitain natin kung season natin sila ibibenta actually. Kung kung yun ang gawin nating hanap buhay, yung pag-alaga ng native chicken, tapos ganun ang per kilo, hindi po mabubuhay yung ating pamilya o kaya yung ating sarili siguro mismo niyan. Kaya bago kayo mag-put up ng negosyo na manukan tulad dito sa akin, alamin nyo muna sa inyong lugar kung magkano ang kiluhan, may bumibili ba, may market ba. Tulad ng ginagawa ko dito dati, nagtanong-tanong ako muna dyan sa labas, kapitbahay, magkano yung kiluhan, may market ba, may kukuha ba. Kasi kung wala, medyo mag-alaga. Kung hilig nyo ang pagmamanok, mag-alaga lang siguro kayo para sa personal na konsumo. Huwag yung gawing negosyo kasi lugi ka kung ganun ang ang presyuhan sa inyong lugar na 160, 170. Kaya ganun ka importante ang location sa ating mga manok. Halimbawa, na nandito yung ating mga manok, kung i-deliver natin around 3 to 4 hours, kasi malayo yung market sa ating native chicken, lugi rin dahil gagastos ka ng gasolina. Alangan naman, ikaw mag-isa, kailangan mo ng isang tauhan. So magbayad ka pa sa yung tauhan, gasolina pa. So wala na. So kaya ganun ka-importante ang pag-unan yung alamin yung lugar talaga ninyo. Kung may market ba. Diyan, paglabas namin dyan, marami dyan yung mga restaurant dyan. Kaya pabor dito sa amin yung aming lokasyon. Isa din sa pagkakaalam ng iba o hindi pa nakakita sa atin, yung mga bago lang na subscriber natin dito sa YouTube. Kaya tayo lumilipat po dito na lugar. Kasi number 1 yung location talaga. Dati ganoon din ang per kilo sa aming lugar, 170, 180. Kaya kinocompute ko parang wala akong mapapala sa ganoon na presyuhan ng native chicken. Tapos ako mahilig ko sa pagmamanok. And nakita ko dito na lugar, maganda actually ang lugar dito. Nagtanong-tanong ako, nasa 250 to 80 per kilo. Ako lang ata nagbenta ng 250, but mostly dito 280 talaga ang mga per kilo. Nakita nyo naman sa mga uploads ko na nagbenta tayo ng per kilo sa ating mga native chicken, 250 talaga. Kaya ako lumilipat din dito sa bukid noon dahil maganda ang presyo ng native chicken. May market ka, may suki ka. Ayan, pwede gawin nating negosyo yung ating mga native chicken tulad ng ganyan. Sa akin, lalo na nakilala na ako, nakapag-ship ako sa iba't ibang lugar, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasi meron akong trusted talaga na shipper po ng ating mga sisiw, di ba? Kaya yun.
huwag ditsong ano, kung tingnan nyo, napakasarap tingnan, magalaga ng manok, nakakatanggal ang stress. So but behind sa ganito na yung nagagawa natin sa ating vlog, sa ating pag-alaga, kung gaano natin sila pinadami, ang dami nating pinagdaanan, may failure, lugi, pero kalaunan pinag-aralan natin kung paano kumita. Yan na nakuha talaga natin sa matagal na panahon, kung paano kikita tayo dito sa ating mga manok. So kailangan natin, ang isipin ko din ngayon, kung paano maging doble pa yung pwede natin kitain sa pag-alaga ng native chicken. So mas maganda na mag-subscribe kayo, mag-follow sa ating page, kasi marami akong mga importante na mga tips sa native chicken. Lalo na matagal na ako sa native chicken, ang dami ko ng mga pinagdaanan dito. So wag niyong tingnan lahat ng ano ng iba na pinapakita lang yung kita, tapos yung pag nandyan ka na, ang dami palang problema, di ba? Actually hindi madali ang pag-alaga ng native chicken. Ang native chicken ay hindi po ito para sa lahat. Kasi kung ginagaya mo lang at wala kang passion dito sa iyong ginagawa, malabo kang maging successful dito sa pag-alaga ng native chicken. Dahil medyo ako, mahilig ako sa pagmamanok, pero talagang minsan nahihirapan na ako. Pero kinakaya ko naman. Lalo ngayon, meron na akong, kung wala ako dito, yan, may tagapag-alaga sa aking manok, medyo magaan na lang. Hindi tulad dati na ako mag-isa. Imagine mo dati, may kambing pa ako, may manok pa ako, pero kinakaya ko lahat. Ngayon may tauhan ako. So nandito, tinitingnan ko rin kung ano yung kulang. At ayan, okay naman, kasi nga weekly may kahit pa paano may kita naman tayo sa ating pagmamanok. Yun nga, since may tagapag-alaga na tayo, kailangan natin magdagdag po ng ating mga breeder, at hoping na this year talaga, sa sinasabi ko na kukuha tayo ng mga incubator para mas mabilis yung ating production, kasi nga may suki na ako, at saka may stable na market talaga ang aking mga native chicken. Stable na market, madali lang yung magkaroon ka na ng stable na market sa native chicken kasi hindi man siya. Ang tanong dyan, may stable na market ka kung binibili ba yung inyong native chicken sa tama na presyo. Yung sa akin okay, kasi nga kita nyo naman, hindi binibenta ko siya ng palugi yung ating native chicken. Okay. So yun, ang pinaka-importante sa lahat ng ating mga manok, kung gawin natin siyang negosyo lang, kailangan maghanap kayo ng lokasyon. Huwag basta-basta magpagawa ng tulad niyan. Magkano yung ginastos ko dyan sa breeding pen dyan, ang laki na ginastos ko dyan. Tapos kalaunan, kung hindi natin inaalam ang market dito sa ating manukan, nako, paano mabawi ang ating puhunan? Wala na. So at least ngayon, ang daming order natin dito, no? Mga sisiw ng sampin, halos na-short na ako sa supply ng sampin, kasi nga pati yung mga estudyante na may thesis project sila, dito na rin sila sa akin kumukuha. Yan yung iba, umaalis na yung ibang mga manok. So kukunin nila mga 40 plus, 50, ang dami. May iba pa na order. Yan, may nag-order pa sa atin na iba na mga OFW, nag-down na. So kailangan mag-prepare tayo, di ba? Aking mga manok, ha, hindi ito sila mga chapsoy dito, yung aking mga manok. Pag once na may edad na sila ng 6 months, sinisiparate ko na sila. Tulad niyan, mag 6 months yan, kunin natin yan para ma-maintain natin ang pure lines ng ating sampin native chicken. Yung isa basilan, kanina pa to. Yan o, basilan, no? Available, sinong gusto, message lang sa ating page na Dasron Channel.
Ano na to siguro mag 2 months, mahigit malapit na to mag 3 months. Yan oh. Ang ganda ng basilan. So yan yun lang po yung ating tips ngayon no, sa ating tungkol sa ating mga negosyo na native chicken. So sana no ay nakakatulong po ito sa inyo yung ating video natin today sa mga atat na masyado siguro na gusto nang mag-alaga ng native chicken. Alalahanin nyo ha, hindi talaga madali. Pinaka-importante yung tips natin today yung location talaga sa gawin nating negosyo na mga native chicken or kahit anong mga alagang manok na gusto nating gawing negosyo.